Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang misa sa araw na ito ay tinatawag ding Misa Aurea o Ginintuang Misa. Ipinagdiriwang ang Misa Aurea noon ng may malaking kapistahan. Nakasulat, ito ang malaking titik ng Ebanghelyong babasahin sa aklat at maliwanag ang mga kandila sa buong misa. Ang kapistahan, mga titik nag ito at liwanag ng mga kandila ay mga pagpapahayag ng dakilang biyayang idinudulot ng mga salita ng Anghel Gabriel at ang tugon ni Maria. Ngayon din, ipinapahayag ang simula ng buhay ni Jesus, ang salitang nagkatawang tao, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ay aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba na galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sino nang tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Magsitayo na po ang lahat.
masusinig awit, landas ng husay ibig, pinto ng langit ay buksan. Iyon ang nais naming tahanan, magdiwang na Emmanuel, ay darating muli Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluminahan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at ililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto,
sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw ng Misa de Aguinaldo at tunay nga pong sa bawat araw tayo ay lubusang nananabik para sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating tagapagligtas, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya nga tayo ay nasa mga ginintoang araw na, sapagkat tayo'y nasa kalagitnaan na ng ating paghihintay at narinig natin sa ating ebanghelyo ang pagbati ng anghel kay Maria. At tunay ngang si Jesus Nazareno nasa sinapupunan na ng ating mahal na ina. Kaya't palakpakang muli natin ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Dahil sa kabutihang loob ng Diyos, tayong lahat ay pinangakuan niya ng kaligtasan at kaginhawahan sa ating buhay. Alam po ninyo kung ating pagninilayan, ang atin pong buhay bilang mga tao, madalas nakakalito. Minsan magulo at marami ang walang kasiguraduhan. Dumadating talaga ang panahon na mangyayari sa ating buhay ang mga kaganapan na hindi madaling intindihin. Madalas, mapapaisip tayo dahil talawas ito sa ating mga inaasahan. Nangyari din po ito sa ating mahal na ina. Siya po ay isang simpleng babae. May simpleng plano. May simpleng pangarap sa buhay. At ang nais niya, pakasalan ang kaniyang kasintahan na si San Jose at bumuo ng simple at mabuting pamilya. Subalit narinig natin ang pagdalaw ng Anghel Gabriel. Dala-dala ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya naman, kung inyong mapapansin, si Maria naguluhan at tila baga na bagabag. Sino naman po ba ang hindi magugulat kung ikaw ay isang dalaga at makatanggap ka ng balita na ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at hindi lang basta lalaki, kung hindi magiging dakila sa sanlibutan. Sa palagay mo ba, hindi ka magugulat? Lalo pang naguluhan si Maria nang sabihin ng anghel na ang kaniyang magiging pagbubuntis ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At dahil sa Espiritu Santo, ito ay kaniyang ipapanganak at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Aba, hindi madaling intindihin agad-agad ang balitang ito ng anghel. Paano na ngayon ang plano ni Maria? Paano na ngayon ang plano niyang pakasalan si Jose? Paano niya ito maipapaliwanag kay Jose? Maniniwala ba ang mga tao sa kanya? Marami sigurong pumapasok sa kaisipan ni Maria noong mga sandaling iyon. Maaaring magulo, nakakalito. Pero pagmasdan ninyong mabuti, may ipinakitang paraan si Maria
upang maging payapa ang magulo niyang pag-iisip. Ipinasa Diyos ni Maria ang lahat. Sinabi ng anghel, ako'y alipin ng Panginoon. Ito yung sinabi niya sa anghel, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Maaaring hindi niya lubusan pa talagang naiintindihan ang kaniyang narinig at lalong hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa darating na bukas. Maaaring maraming nabuong tanong sa kaniyang puso at kalooban. Pero sa pagkakataong ito, isa lang ang maliwanag kay Maria. Kasama niya ang Diyos sa paghahanap niya ng kasagutan at kaayusan sa kaguluhan ng kanyang kaisipan. Uulitin ko po, sa mga sandaling iyon, bagamat magulo sa pag-iisip ni Maria, ang maraming pwedeng mangyari, iisa lang ang kinapitan niya. Kasama niya ang Diyos sa paghaharap ng kasagutan at kaayusan sa kaguluhan ng kanyang isipan. Ipinasa Diyos niya ang magulo at malabo. Ipinasa niya sa Diyos upang magkaroon siya ng pag-asa at lakas ng loob na maintindihan ang lahat. Kaya nga bagamat may sarili siyang plano at sariling pangarap, anong ginawa ni Maria? Isinantabi niya ito upang bigyang daan ang dakilang plano ng Diyos. Kaya mga kadiboto, dapat maliwanag po sa atin na ang ibig sabihin ng pagpapasa Diyos ay hindi nangangahulugan na wala na tayong gagawin at hindi na tayo gagalaw at tahimik na aasa na lang sa Diyos. Ang ibig sabihin ng pagsasa Diyos ay isang katiyakan na umaasa at kumakapit tayo sa Diyos dahil alam ng ating puso't isipan na sasamahan tayo ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno sa pag-aayos ng ating magulong buhay at pakikipagbuno natin sa mga pagsubok ng mundong ito. Taglay ang pag-asa at pananampalataya. Kaya naman, ipinapasa Diyos natin ang magulo, ang hindi naiintindihan, ang malabo at ang hindi tiyak na bukas. Dahil buong pagpapakumbabang sinasabi nating hindi natin kayang mag-isa, makikipagtulungan tayo sa plano ng Diyos. Kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Kagaya rin ni Maria, sigurado akong marami din po tayong mga plano at pangarap sa ating pamilya at maging sa ating sarili. Subalit ang katanungan, handa rin ba tayong isuko ang mga ito kung sakaling tawagin tayo ng Diyos upang maglingkod sa Kaniyang ubasan? Handa rin po ba tayong kalimutan ang ating mga sarili upang maging instrumento tayo, kagaya ni Maria, sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan? Handa ba nating ibaba ang ating mga sarili at ipagpaubaya sa Diyos ang lahat ng kaganapan sa ating buhay? Mga kapatid kay Kristo, sa pagpapatuloy natin ng banal na Eucharistia, naway harapin natin ang hindi tiyak na bukas ng buong tatag
at buong lakas. Kahit anuman ang dumating, hindi tayo bibitiw at bibitaw sa ating paninindigan na kasama natin ang Diyos kailanman. Emmanuel, sa bawat sandali, sa bawat nating paghinga, kasama natin si Jesus Nazareno. Dahil alam ng puso natin, kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ito ang pinanghawakan ni Maria upang matupad ang kagustuhan ng Diyos. Kapiling, kasama natin ang Diyos. Ipasa Diyos natin ang lahat ng ating mga pag-aalinlangan at kaguluhan, at tiyak yon, makakamit natin ang tunay na kapanatagan at kapayapaan ng ating kalooban. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, humiling po tayo sa Diyos Ama ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng kaniyang anak na siyang tunay na kalayaan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, O Diyos, halina't kami palayain. O Diyos, halina't kami palayain. Manatili nawang tapat kaming iyong simbahan sa mismong ibinigay sa amin ng iyong anak upang ang aming pagpapatotoo ay tunay na maging mapagpalaya. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Palayain nawa ng mga lingkod bayan ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Gawin mong mga kasangkapan, kaming mga natitipon ngayon ng iyong pagpapalaya sa mundong nababalot ng kadiliman at paghihirap. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Makaranas nawa ng tunay na kapanghinahan ang mga kapatid naming yumao sa piling mo. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Sa ilang sandali na katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Diyos naming Ama, halina't kami ay palayain. Makita nawa namin ang iyong anak bilang tanging daan tungo sa iyong paghahari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birhing Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na Birhing kaniyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo
na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
nagkasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihagya mo kami sa lahat. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Nanadalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office. Ito po'y nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming mga dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming nagsusumamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinauubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Ito ang aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa upang magmahal at magkaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan kung saan nagahari ka sa kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, muli po, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa inyong walang patid na pagtulong at pagsuporta sa ating simbahan. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga tulong, suporta, online donations, love offerings at pagbibigay ng ayuda tulad ng bigas, kape, dilata at noodles. Ang inyong mga ibinabahagi dito ay siya namang ating iniaabot sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan, mga kadiboto na naging biktima ng iba't ibang sakuna at trahedya. Tunay nga pong ang ating debosyon, tinuturuan tayong ipagpatuloy ang misyong sinimulan ni Jesus Nazareno. Sa pagkakataong ito ay nais nating pasalamatan ang mga mass offerers para sa misang ito. Unang-una ang Ministry of Greeters and Collectors, HDN Kabataan, Bukluran, at gayon din po ang ating mga parishioners. Palakpakon po natin ang ating mga mass sponsors. Gayon din po, narinig po ninyo na available pa rin po ang mga medalyon, mga novena booklets at ang kalendaryo, opisyal na kalendaryo ng ating simbahan. At ito po ay maaari ninyong mabili ngayon sa mga sandaling ito sa ating Parish Finance Office.
Ang atin pong kalendaryo ay limited stocks only. Kapag ka ito po ay maubos, hindi na po kami magpapa-imprenta. Maraming salamat po at tayo po ay mananalangin. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Lamig na ng simoy ng hangin, tayo na at magsimula.